Nagsimula ang lahat sa isang payapang kusina. Pero ang tahimik na mundong ito ay biglang wawasakin ng isang nakakakilabot na emergency broadcast. Bakas ang matinding takot sa boses ng news anchor. Nag-uulit na babala para sa lahat. Isang misteryosong labyrinth ang biglang sumulpot sa gitna ng Shibuya. Forced evacuation. Habang bingi ang lahat sa tunog ng sirena, isang nakakabulag na liwanag ang nagmula sa higanteng bagay na lumulutang sa kalangitan. Agad na kumilos ang militar para iligtas ang mga sibilyan. Pero sa gitna ng matinding panik, isang batang babae ang naiwan, umiiyak at natangay ng nagkakagulong kumpol ng tao. Nanginig ang buong Japan sa nakakatakot na presensyang nasa itaas nila, kasabay nito dumating na ang puwersa ng militar dala ang kanilang mga mabibigat na tangke. Boom! Bumukas ang portal at sumabog ang isang nakakabaliw na enerhiya. Mula sa kadiliman nito, isang nakakakilabot na presensya ang dahan-dahang gumapang palabas. Sa pagbagsak ng halimaw na ito nawasak ang semento at yumanig ang buong siyudad na parang lindol. Ipinakita ng kalaban ang tunay nitong anyo. Isang higanteng kulay violet na insekto, agad itong tinarget ng militar bilang pangunahing banta na dapat pulbusin. Umiilaw ang matang nakatitig sa mga tao, handang pumatay. Walang sinayang na oras ang kumander. Inutos niya agad sa lahat ng tangke ihanda ang mga kanyon. Pero sumigaw ang isang sundalo kapitan. Marami pang sibilyan ang naiwan sa danger zone. Batid ng kapitan ang panganib. Pero alam niyang mas matindi ang sakuna kung makakawala pa ang dambuhalang halimaw na ito. Kaya walang atubili nilang itinutok ang mga kanyon sa violet na halimaw. Fire. Isang malakas na utos, at binalot ng matinding liwanag ng pagsabog ang buong siyudad. Sabay-sabay na umulan ng bala mula sa mga tangke. Nilamon ng naglalakihang apoy, at mapangwasak na pagsabog ang katawan ng kalaban. Binalot ng makapal na usok ang battleground. Pero pag-ikot ng mga helicopter na nigas sa takot ang lahat. Nakatayo pa rin ang halimaw sa gitna ng pagkawasak. Buhay pa ang target, at wala man lang itong galos. Nanlamig ang kapitan, paanong hindi man lang tumalab ang 120mm armor-piercing shells nila? Binalingan sila ng halimaw ng nakakamatay na tingin. Nagliwanag ang mga mata nito, isang mapanirang enerhiya ang namuo sa bibig nito oras na para gumanti. Sa isang iglap, isang nakakawasak na energy beam ang bumayo sa mga sundalo, direktang tinamaan ang mga tangke, at naging abo sa isang saglit. Bakas ang matinding desperasyon sa mukha ng isang sundalo sa loob ng tangke, habang nilalamon siya ng nakakapasong liwanag. Parang mga laruan na tumilapon ang mga tangke sa tindi ng impact. Isang dambuhalang pagsabog ang bura sa kahit anong madaanan nito. Tuluyan ng nagkagulo ang mga sibilyan sa matinding takot. Dito na nabunyag sa mundo ang mga misteryosong istrukturang ito ay tinatawag na mga labyrinth. At ang mga halimaw mula dito ay ang bagong kaaway ng sangkatauhan. Walang epekto ang normal na armas sa kanila. Ang dala lang nila ay purong pagkawasak. Gumuho ang lipunan at naglaho ang pag-asa ng mga tao. Tapos, mas malala pa lumitaw ang mga lumilipad na halimaw para pagpiestahan ang mga sibilyan. Walang awang pinunit ng isang halimaw ang isang lalaki sa gitna ng kalsada. Sa tindi ng panik, nadapa ang batang babae kanina at bumagsak sa lupa. Nilapitan siya ng isang lumilipad na halimaw. Walang kalaban-laban ang bata. Itinaas ng halimaw ang matutulis nitong kuko para tapusin ang buhay niya. Pero bago pa man bumagsak ang kuko nito, isang matinding pulang liwanag ang humiwa sa hangin, sa isang kisap mata perpektong nahati sa dalawa ang halimaw. Nanginginig na nakayuko ang bata habang bumubulagta ang halimaw sa kanyang paanan. Sa likod nito, isang misteryosong lalaki ang nakatayo, hawak ang isang nagliliyab na espada. Pagtingala ng bata nanlaki ang kanyang mga mata. Dumating na ang magliligtas sa kanya mula sa impyernong ito. Dito na natuklasan ng sangkatauhan, may mga misteryosong armas sa loob ng mga labyrinth, at ang mga armas na ito lang ang kayang pumatay sa mga halimaw. Lumingon ang kanyang tagapagligtas. Pulang buhok at mga matang kasing pula ng dugo. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Wala bang masakit sa'yo? Pero imbes na matuwa, nanginig ang bata sa kakaibang mata ng lalaki. Napansin ito ng main character natin, kaya umiwas na lang siya ng tingin ng may pagkalito. Pero walang oras para dyan. Isang malaking gumuhong semento ang babagsak sa kanila. Nanlamig muli ang bata sa bagong panganib. Natatakot ka ba sa kaliwang mata ko? Seryosong tanong ng lalaki. Mangyak-ngiyak na lang ang bata, sobrang na-shock at hindi makapagsalita. Sa likod nila, dumadami na ang mga halimaw na nag-aabang para manira. Kalmado lang siyang nagsalita. Medyo espesyal lang talaga ang mata ko. Boom! Nagpakawala ulit ng nakakamatay na energy beam ang higanteng halimaw direkta sa kanila. Sumabog ang lupa. Binalot ng makapal na usok at alikabok ang paligid. Sa tindi ng pagsabog, isang sirang kotse ang tumilapon pabagsak sa kanila, pero inulit ng lalaki espesyal ang mata niya. At biglang sumabog ang isang ginintuang liwanag mula rito. Dito na nabunyag ang sikreto. Ang pinakamalakas na armas ay ang Regulus Arm. Kasunod nito, isang dambuhalang gintong magic circle ang namuo sa hangin. Oras na para gamitin ang abilidad niya.
Napapikit sa takot ang bata sa gitna ng matinding sakuna, pero dahan-dahan siyang dumilat para masaksihan ang milagrong ginagawa ng kanyang tagapagligtas. At pagtingala niya, hindi siya makapaniwala. Ang bumabagsak na kotse, at ang nakakamatay na energy beam, lahat ito ay literal na nahinto sa oras. Ito ang abilidad na kumokontrol sa lahat ng nakikita ng kanyang mata, kaya niyang i-freeze ang oras ng kahit ano. Isang kapangyarihang maituturing na banal. Ito ang The Eye of Chronostasis. At hinding-hindi makakalusot ang kalaban dito. Napanganga ang bata nang masaksihan niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng lalaking may pulang buhok. Pero bawat malakas na abilidad may mabigat na kapalit. Sa paningin ng bida natin, nagpakita ang isang system interface. Ang kanyang life counter ay nasa 27 years na lang. Bawat segundo na naka-activate ang kanyang mata, kinakain nito ang mismong haba ng buhay niya. Ang presyo ng The Eye of Chronostasis ay ang kanyang sariling lifespan. Sa ilang saglit lang, isang buong taon na ang nabawas sa buhay niya. Pero ngumiti lang siya, walang pakialam na bumunot ng baril para tapusin ang laban. Dahil ang tanging paraan para magamit ang mga espesyal na armas na ito ay ialay ang sarili mong buhay bilang bala. Agad siyang nagsakripisyo ng 30 days mula sa kanyang buhay. Tapos, nag-flash sa system interface na. Umiinit na ang armas habang humihigop ng purong enerhiya. Sa kanyang paningin, isang asul na system bar ang mabilis na umaapaw. Nagliyab ang mga mata ng binata sa matinding determinasyon. Walang pag-aatubili niyang itinutok ang armas sa langit, at sumabog ang isang nakakabulag na gintong liwanag. Dual Chronostasis, activated. Anunsyo ng system interface. Kasabay nito, isang nakakapasong pulang aura ang bumalot sa armas, uhaw na sa laban. Naipon na ang limitasyon ng kapangyarihan. Handa na siya para sa isang pamatay na atake. Nagbigay ng hudyat ang system oras na para umatake. Sakto sa target ang kanyang crosshairs laban sa dambuhalang halimaw. May malamig na ngiti sa kanyang labi dito na magtatapos ang lahat. Walang pag-aalinlangan niyang kinalabit ang trigger. Boom! Isang nakakawasak na pulang sinag ng enerhiya ang marahas na kumawala mula sa kanyang armas. Sinalubong ng kanyang tira ang mismong atake ng halimaw, at sa sandaling magbanggaan ang dalawang puwersa, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Pero mas nakakapanghilakbot ang puwersa ng binata. Binasag nito ang depensa ng halimaw, at direktang tumama sa katawan nito na may nakakabining alingawngaw. Isang malabundok na pulang pagsabog ang walang awang lumamon sa halimaw. Durog at mistulang abo ang naging kapalit ng matinding pinsalang tinamon nito. Parang asidong tinunaw ng pulang liwanag ang kalaban na naghasik ng lagim sa syudad. Nakatayo lang ang binata na parang Diyos ng digmaan, habang tuluyang naglaho ang halimaw. Nang mawala ang banta, muling umandar ang pumalyang oras. Kasabay nito, isang lumipad na sasakyan ang marahas na bumagsak sa kalsada. Kailangan niyang mabawi ang nasayang niyang lifespan. Sakto naman, nagbigay ng mensahe ang system na tuluyan ng nabura ang presensya ng kalaban. Isang bagong mensahe ang umilaw. Kapalit ng pagpatay sa kalaban, nakatanggap siya ng karagdagang buhay, at ang kanyang life count biglang umabot sa 33 taon. Saksi ang isang nanginginig na batang babae sa nangyaring kababalaghan. Baka sa mata niya ang matinding takot sa mga hindi kapanipaniwalang kaganapan. Nang mapansin ang munting survivor, lumingon ang binata, nawala ang nakakatakot niyang aura, at pinalitan ito ng isang maamong ngiti upang pakalmahin ang bata. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isang malaking anino ang dumaan sa kalangitan. Isa na namang halimaw ang dumating, habang walang awang inaatake ang sarili nitong kasamahan. Mabilis na binuhat ng binata ang bata para protektahan. At bago pa makalapit ang halimaw, isang babaeng may asul na buhok ang astig na lumapag sa harapan nila. Ligtas na ang area namin, sabi ng bagong dating. Handa na silang umatras, kaya napangiti na lang ang binata dahil sa wakas may mga kasamahan siyang maaasahan. Nakatingin lang ang bata habang dahan-dahang. Lumuhod ang binata at pinunasan ang luha ng bata. Ligtas ka na, bulong niya, nangangakong ibabalik ito sa pamilya nito. Umiiyak na nagpasalamat ang paslit mula sa bingit ng kamatayan. Dahil sa pagkamangha, tinanong ng bata ang pangalan ng kanyang tagapagligtas na may buhok na kasimpulan ng apoy. Ako si Magami Tendo, sagot niya, isang raider na nagtatanggol sa mundong ito. Matapos ang madamdaming eksena, umalingawngaw ang utos para sa susunod na misyon ng kanyang grupo. Inutos niyang sakupin ang panibagong labyrinth. Makikita ang nagliliyab na determinasyon sa mga mata ni Tendo, handang wasakin ang anumang halimaw na hahadlang sa kanyang landas. Sila ang mga raider, ang huling kalasag ng sangkatauhan laban sa kapahamakan, punong-puno ng pag-asa ang mga mata ng bata habang pinagmamasdan ang mga maalamat na bayaning nagbabantay sa mundo. Ngunit paano nga ba naging pinakamalakas na raider ang isang lalaking itinuring na basura noon? Habang unti-unting nilalamon ng madilim na portal si Tendo, babalikan natin ang kanyang nakaraan. Bumalik ang oras sa isang madilim na gabi sa Shinjuku, walang awang binubugbog ng mga siga ang isang lalaki, malakas siyang isinadsad sa malamig na kalsada kasama ng kanyang mga gamit. Dumura sa inis ang lider ng mga siga, mas nakakabagot pa raw bugbugin ng binata kaysa sa isang punching bag.
Nakakaawa at duguan, ang binatang ito ay walang iba kundi si Tendo. Isang 16 na taong gulang na kinamumuhian ng sumpa ng kanyang tadhana, nag-iinit ang dugo niya sa galit dahil sa mga basurang walang tigil sa pagpapahirap sa kanya. Ngunit biglang nanginig ang isang basagulero, bumubulong na dapat na silang tumigil. Tumaas ang kilay ng lider, hindi alam na ang takot nila ay dahil sa halimaw na nakababatang kapatid ni Tendo. Kinilabutan ang buong grupo nang maalala nila ang pangalang iyon, at mula sa kadiliman umahon ang isang nakakapanindig balahibong presensya, isang aninong nakabalot sa mahabang puting coat. Tinusok ng malamig na titig ng lalaking may eye patch ang mga siga, halos tumigil ang paghinga nila, kaharap nila ang henyo at pinakamalakas sa magkapatid na Magami. Siya ang National Raider na si Magami Ri. Tumabi kayo, utos niya, malamig pa sa yelo. Nanginig ang mga tuhod ng mga siga, akala nila ay iyon na ang katapusan ng buhay nila. Sinubukan pang magmatapang ng leader, ngunit para lang siyang hanging dumaan kay Rie. Ni hindi man lang lumingon ang henyo, tuloy-tuloy lang na naglakad sa gitna ng madilim na eskinita. Huminto siya sa harap ng dugo ang si Tendo. Tumingala ang kanyang kuya, nanlalaki ang mga mata, at halos lamunin ng lupa sa sobrang hiya dahil sa nakakaawang kalagayan niya. Walang kahit anong emosyon, binigyan ni Rie ng isang malamig na tingin ang kanyang kuya, at binanggit ang isang salita basura. Kinuwestiyon niya kung bakit hindi man lang lumaban si Tendo. Kahit pamuntik na siyang mamatay sa bugbog. Humalakhak ang mga siga sa tabi, kinukumpirma na totoo pala ang tsismis na labis na kinamumuhian ni Rie ang sarili nitong dugo at laman. Naiwang nakasubsob sa alikabok, naramdaman ni Tendo ang sakit ng pagtalikod ng kanyang kadugo. Napansin ng lahat ang magandang babaeng sumusunod kay Rie, at alam agad ni Tendo ang aura ng babaeng iyon ay hindi rin pangkaraniwan. Iniwan ng dalawang raider ang madilim na eskinita ng walang pag-aalinlangan. Bago tuluyang umalis, binigyan ng babae si Tendo ng isang mapagmataas at matalim na ngiti, na iwan siyang nakadapa. Sinundan ng paningin ni Tendo ang misteryosong babae. Samantala, walang awang ininsulto ng mga siga ang napakalaking agwat ng kapangyarihan nilang magkapatid, lalo pa at sila ay magkambal. Napakagatlabi si Tendo, kailan pa ba tuluyang nasira ang tadhana nilang dalawa? Dito nabubukas ang aklat ng nakaraan kung paano nagbago ang lahat sa isang trahedyang hindi malilimutan. Sariwa pa sa kanyang isipan, noong mga inosente pa sila, naniwala siyang kaya nilang sakupin ang mundo ng magkasama. Dati, ang puso ni Tendo ay nagliliyab sa tapang at walang inuurungan. Ngunit ang tapang na iyon ay isang marupok na ilusyon lamang. Gumuho ang kanyang mundo, 5 taon na ang nakararaan nang biglang mabiyak ang lupa, at lumitaw ang isang nakakakilabot na labyrinth sa kanyang harapan. Nanginginig na tumingala ang batang si Tendo habang bumabalot ang pangingilabot sa kanyang sistema. Sa isang iglap, dumaing ang lupa at nahati. Isang walang awang bangin ang mismong lumamon sa kanyang pamilya. Umalingaunggaw ang kaniyang nakakabinging sigaw. Nasaksihan mismo ng sarili niyang mga mata kung paano nilamon ng purong kadiliman ang kaniyang mga magulang at kapatid, pabulusok sa isang misteryosong bangin na umusbong mula sa kawalan. Walang natirang bakas nang lamunin sila ng labyrinth. Tuluyang kinain ng halimaw na portal ang buo niyang pamilya, at tanging kawalan lang ang naiwan sa kaniya. Ang araw na iyon ang naging unang sumpa ng labyrinth sa kanilang lungsod. Mabilis na lumipat ang panahon sa isang madilim na gabi sa tapat ng ospital, naroon ang binatang si Tendo na. Nag-iisa siyang nakaupo sa malamig na bangko, balot ng panginginig. Hanggang sa sumabog ang isang nakakabinging balita sa lahat ng pumasok sa impyerno, ang natatanging nakaligtas ay walang iba kundi si Ray. Laman ng balita ang matagumpay na pag-rescue kay Ray. Pinilit ni Tendo na wala siyang laban noon, pero agad umatake ang konsensya nang maalala ang malupit na katotohanan kung bakit ganoon ang sinapit nila. Ang masaklap na katotohanan, wala siyang ginawa. Nilamon siya ng matinding takot at walang tigil na lumuha. Ni hindi niya nagawang abutin ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na nagmamakaawa para sa sarili nitong buhay. Dahil sa karuwagan, napayuko ang binata habang unti-unting nilalamon ng matinding pagsisisi. Ang madugong trahedyang iyon ang naging pader na tuluyang sumira sa tadhana nilang magkapatid. At si Mogami Ray? Hinirang siyang pinakamalakas na raider sa buong Japan. Ang pinakabatang henyo na tumapos sa labyrinth. Habang si Tendo nabulok sa anino ng kapatid at naging isang malaking basura na walang silbi. Paulit-ulit na umaalingaunggaw ang tawag sa kanyang pabigat na anino ng isang henyo, isang sumpa na dumurog sa kanyang pagkatao. Yumuko na lang ang binatang may pulang buhok, lunod sa awa, at galit sa sariling tadhana. Hindi niya alam kung kanino nagsimula ang titulong iyon, pero alam niyang totoo ito. Ang nag-iisang itim naman siya sa maalamat na pangalan ni Mogami Ray ay ang sarili nitong kakambal na isang pabigat. At ang walang silbing kapatid na iyon ay siya si Mogami Tendo, ang kahihiyan ng angkan. Samantala, sa isang madilim na eskinita, walang awang ginugulpi si Tendo ng mga tambay. Napaluhod siya sa malamig na semento habang pinalilibutan ng mga kaaway. Tumatak sa isip ng lalaking may pulang buhok na hanggang ngayon, siguradong sinusumpa pa rin siya ni Ray dahil sa pagiging duwag niya noon. Pero anong magagawa niya? Ang totoo ay wala siyang laban sa mapait na tadhana.
Isang nakakadiring katotohanan na kahit sa mga basurang siga na ito, hindi siya makabuo ng kahit anong panlaban. Subalit sa isang iglap, natigilan ang mga siga at nakita ang isang kababalaghan sa likod ng duguang binata. Napatitig si Tendo nang biglang rumiplika sa kanyang mga mata ang isang nakakabining lilang liwanag. Gulong-gulo ang kanyang isip sa hindi maipaliwanag na pangyayari, nanlaki ang kanyang mga mata isang dambuhalang portal ng labyrinth, ang biglang napunit sa hangin sa gitna mismo ng madilim na eskinita. Sa tindi ng enerhiyang pinakawalan ng portal, sabay na tumalsik papalayo si Tendo at ang mga siga. Tumingala ang binata walang duda, nasa harap niya ang pinto ng isang labyrinth. Isang patak ng nakamamatay na lilang mahika ang tumulo mula sa portal na mabilis kinain ang semento. Tulad ng isang mapanganib na ahas, mabilis na gumapang ang itim na enerhiya palapit kay Tendo. Nagtangkang tumakas ang binata, ngunit mabilis siyang sinakmal ng sumpa at binalot ang buo niyang katawan, pilit siyang nilamon ng nakapangingilabot na enerhiya, wala na siyang takas sa impyernong ito. Matapos lamunin ng kadiliman, tuluyang naglaho ang kanyang bulto ng parang bula. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, lumulutang siya sa isang kakaibang dimensyon kung saan bumaha ang iba't ibang kumikinang na mensahe. Nilinaw ng sistema na isa siyang non-user, habang isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat, at sa isang iglap, matagumpay siyang narehistro ng sistema bilang isang ganap na bagong conqueror. Isang virtual screen ang bumalandra sa kanya para formal siyang tanggapin sa loob ng labyrinth. Maya-maya pa, pumutok ang isang asul na lagusan at marahas siyang hinigop papunta sa isang misteryosong sukat. Nang magising si Tendo, bumungad sa kanya ang malamig at naglalakihang mga pader na bato. Umungol siya sa kirot habang pinipilit na ibangon ang sarili upang suriin ang bagong impyernong kinabagsakan niya. Isang madilim at nakakasakal na pasilyo ang pumalibot sa kanya, tanglaw lang ay isang nakakabulag na ilaw mula sa itaas. Nang makatayo ang binata, napanganga siya nasa gitna siya ng isang dambuhalang bulwagan na siksikan sa dami ng tao. Saang impyerno ako napadpad? Bulong niya sa isip. Nakita niyang isa-isang nagkakamalay ang mga inosenteng tao sa paligid. Ang nakakakilabot na presensya sa hangin ang sumampal sa kanya na kulong siya sa loob ng isang totoong labyrinth. Walang ano-ano'y sumabog sa nakakabulag na asul na mahika ang kanyang kaliwang mata. Napakusko si Tendo, pilit iniintindi kung anong sumpa ang biglang umatake sa kanyang sariling katawan. Nang idilat niya ito, nakakabit pa rin ang asul na enerhiya sa kanyang paningin. Isang kakaibang sistema ang bumalandra, nagpapakita ng isang digital na life counter. Nakatatak dito, mayroon na lamang siyang 69 na taon para manatiling buhay. Nanigas sa sobrang pagkabigla si Tendo sa brutal na impormasyong ito. Sa kabilang banda, nagising na rin ang mga siga kanina, naguguluhan ng bumungad sa kanila ang magkakatulad na digital na numero. Napagtanto niyang maging ang mga walang kwentang tambay ay sinakmal din ng portal. Mas lalong gumulo ang isip ni Tendo, lalo na sa misteryosong orasan ng kamatayan na patuloy na umiilaw sa kanyang paningin. Nang sulyapan niya ang life counter ng isang siga, ipinakita nitong may 83 taon pa ito. Napabuntong hininga ang binatang may pulang buhok, anong kahibangan ito? Wala na akong maintindihan sa nangyayari. Biglang napaturo ang isang siga sa dulo ng madilim na pasilyo. Napalingon si Tendo at bumungad sa kanyang paningin ang dalawang sinaunang batong pedestal, na tila may pambihirang itinatago sa ibabaw nito. Tila aklas ang kanyang mga mata nang makita ang hiwaga ng sinaunang monumento. Hindi makapaniwala sa swerte, dahan-dahan siyang humakbang palapit upang kumpirmahin ang nasa harap niya. Sumabog ang kaba sa kanyang dibdib sa bawat pedestal, may nakabaon na isang maalamat na espada. Napalunok siya, nagdududa kung tunay nga ba ang mga nakakamatay na sandatang ito. Gumaan ang isip ni Tendo kung nasa loob siya ng labyrinth. Malinaw na isang makapangyarihang sandata ito. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hugutin ang espada, handang ibuhos ang lahat para mabuhay. Subalit marahas siyang binangga ng lider ng mga siga, sumisigaw na iyon ang maalamat na sandata mula sa mga balita, uhaw sa kapangyarihan, nagningning ang mga mata nito, at pilit na inangkin ang espada. Itinulak palayo ng siga si Tendo, minaliit siya bilang isang hamak na insekto, habang sakim nitong inagaw ang espada. May malademonyong ngisi, idineklara ng siga na hindi nababagay sa isang mahina ang ganoong sandata. Ngunit biglang natigilan ang siraulong kalaban at galit na tinanong kung anong binubulong ni Tendo, kalmadong humugot din ng isa pang espada ang binata. Ha? Nabaliw ka na ba? Kausap mo ba ang sarili mo? Puno ng tensyon, nagkasa ang dalawa hawak ang kani-kanilang maalamat na espada, subalit bago pa man may tumulo na dugo isang nakapangingilabot at sinaunang boses ang direktang umalingaunggaw sa utak ni Tendo. Inanunsyo ng sistema, kapalit ng kapangyarihan ng sandata, ibibigay mo ang 30 taon ng iyong buhay. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Tendo, 30 taong buhay na isasakripisyo para lamang makahawak ng espada. Tuluyan nang nabaliw ang siga, buong lakas na sumugod upang tagpasin ang ulo ng binata, pero pagtitig ni Tendo sa kanyang kalaban kumislap muli ang asul na life counter sa itaas nito. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang mahabang buhay nito ay bumulusok mula 83 papuntang 53 taon.
Sumabog sa isip ni Tendo ang nakakakilabot na katotohanan, ang numero ay orasan ng kamatayan ng bawat tao. Wala nang duda, ninakaw ng sumpang espada ang 30 taong buhay nito. Pero sakim sa kapangyarihan ang siga, baliw na nagdiriwang, habang inidedeklarang siya na ang tatanghaling pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ipinagsigawan pa nitong yuyurakan niya ang pangalan ng sikat na si Mogami Ray, subalit bago matapos ang kayabangan, isang nakakadiring puting halimaw ang mabilis na gumapang at walang awang umatake sa kanyang likuran. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang mga kasamahan nito habang pinapanood ang karumal-dumal na eksena. Bumaon ng malalim ang naglalakihang kuko ng halimaw direkta sa bungo ng siga, at hindi man lang ito nakasigaw. Sa isang kisap mata, walang buhay na bumagsak sa malamig na semento ang duguang siga. Nangilabot si Tendo, hindi lang isa, kundi isang hukbo ng mga naglalaway na halimaw ang nagsimulang lumitaw sa buong bulwagan. Daang-daang nilalang na may nagbabagang pink na mga mata ang tuluyang pumalibot sa kanila. Sumigaw si Tendo sa tindi ng takot nang makilala niya ang presensya, ito ang mga walang pusong halimaw mula sa labyrinth. Isang halimaw ang tumalon palapit sa kanya, nakanganga para tadtarin ng kagat ang kanyang laman. Nanigas sa takot ang buong sistema ni Tendo, mistulang paralisado, habang papalapit ang pangil ng sarili niyang kamatayan. Ang halimaw na pumaslang sa siga ay biglang naging alikabok at naglaho sa hangin, pero ang mas nakakakilabot, maging ang bangkay ng siga ay gumuho bilang abo. At sa mismong paningin ni Tendo, tuluyan nang naging zero ang life counter nito. Isang brutal na patunay kay Tendo na ang orasan ay totoong sukatan ng kanilang huling hininga. At bago pa siya makabawi sa gulat, sumabog ang dugo nang simulan ng lapain ng mga halimaw ang iba pang kasamahang siga. Sa madilim na pasilyo, isang madugong masaker ang ginagawa ng mga halimaw sa mga walang laban. Mahigpit ang hawak ni Tendo sa kanyang sandata. Naliligo sa sariling dugo ang mga mapuputing halimaw, tadtad ng malalalim na sugat at hiwa. Amoy kamatayan ang buong paligid. Habang nakatitig sa malamig na talim ng kanyang espada, pilit na hinahanap ni Tendo ang susunod niyang hakbang. Parang puputok ang kanyang dibdib sa kaba. Handa na siyang pumatay. Isinugal niya ang 30 taon ng kanyang buhay para lang makuha ang sumpang sandata. Ang kapalit, bumulusok sa 39 na taon ang kanyang life counter. Sa sobrang takot, napasigaw ang binata at tumakbo para iligtas ang sariling buhay. Pagsisisi ang bumalot sa kanya. Wala man lang bang warning bago niya hinawakan ang espada. Ngunit huli na ang lahat dahil natrap na siya sa dulo ng pasilyo. Sa kanyang paglingon, isang puting demonyo ang sumugod. Nanlilisik ang mga kulay rosas nitong mata, uhaw na uhaw sa dugo, at handa siyang lapain ng buhay. May sandata na siya, kaya dapat kaya niya itong patayin, hindi ba? Ngunit nanginig ang kanyang mga kamay, meron nga ba siyang lakas ng loob? Pinaghalo ang takot at nagbabagang galit sa kanyang dibdib. Sumigaw si Tendo ng buong lakas, at iwinasiwas ang kanyang espada, patungo sa halimaw. Ngunit isang anino lang ang tinamaan niya. Nanlaki ang mga mata ng red-haired na bida sa bilis nito. Lumundag ang halimaw sa himpapawid, para sa isang nakamamatay na countertack. Track. Bumaon ang matatalim na kuko ng halimaw sa kanyang likuran. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Tendo habang pinupunit ang kanyang laman. Bumagsak siya sa malamig na sahig, naliligo sa sariling dugo. Isang nakakamatay na hiwa ang iniwan nito sa kanyang likod. Tinitigan niya ang halimaw, punong-puno ng puot at matinding pagkadismaya. Lumapit ang demonyo para ibigay ang huling atake. Hanggang dito na lang ba talaga siya? Isang malaking basura na walang kwenta at walang laban. Tumulo ang kanyang mga luha sa matinding frustration. Susuko na naman ba siya? Tatakbo na naman ba siya palayo gaya ng lagi niyang ginagawa noon? Ngunit isang asul na liwanag ang biglang sumabog. Hinati ni Rai ang halimaw sa dalawa, tinitigan niya si Tendo ng isang napakalamig at nakakapanindig balahibong tingin. Nanigas si Tendo sa gulat nang makita ang tagapagligtas. Ang tapang mo naman para itapon na lang basta ang buhay mo, malamig at sarkastikong sabi ni Rai. Nakakaawa ka. Sumusuko ka habang may hawak kang patalim. Dagdag pa nito. Naiwang tulala ang binata, at tanging pangalan lang ng kanyang kapatid ang lumabas sa bibig niya. Napakuyom si Tendo sa kanyang espada habang nakahandusay. Walang awang sinabi ni Rai, kung gusto mo na palang mamatay, huwag ka na sanang humarang sa daan. Hindi nakasagot si Tendo. Tiningala niya ang kanyang nakababatang kapatid, habang bakas ang matinding sakit at kahihiyan sa kanyang mga mata. Humarap ang white-haired na binata. Pero kung gusto mo pang mabuhay, magtago ka sa likod ko, at manood kung paano kita ililigtas. Sumiklab ang asul na aura sa espada ni Rai, sumumpang iuwi siya ng buhay. Nalito si Tendo. Hindi niya mabasa ang totoong intensyon ng kanyang kapatid. Bakit siya ililigtas nito kung galit ito sa kanya? Sa kabilang banda, isang nakakabinging tili ang pinakawalan ng isang bully nang palibutan sila ng mga halimaw. Umiiyak na nagmakaawa ang bully sa mga demonyo. Nang lumingon si Tendo, nakita niya ang matayog na likuran ni Rai na walang takot na humaharap sa kamatayan. Para kay Rai, walang puwang ang personal na emosyon sa pagliligtas ng buhay. Mabilis siyang sumugod sa mga halimaw, bitbit ang mabigat na tungkulin ng isang raider.
Sa isang mayabang na ngiti, ipinakita ni Rai ang tunay na lakas ng isang National Raider. Namangha si Tendo, pinalitan ng matinding respeto ang kanyang takot. Bumaon sa kanyang isipan ang maalamat na eksenang ito. Nawala ang sakit at kaba dahil ang tanging nakikita niya ay ang nakakasilaw na lakas ng kanyang kapatid. Mistulang isang nakakamatay na sayaw ang ginawa ni Magami Rai habang walang awang kinakatay ang mga halimaw. Ang likuran nito habang lumalaban ay imahe ng isang tunay na bayani. Hindi niya maalis ang tingin sa walang kapantay na tapang ni Rai. Sa mga oras na iyon, ang kanyang kapatid ang nag-iisang pag-asa sa loob ng impyernong ito. Para itong isang buwan na mas nakakapasong tingnan kaysa sa araw. Isang matinding paghanga na may halong pait at inggit ang naramdaman ng binata. Tiningnan ni Rai ang kanyang kuya ng isang nakakaliit na tingin. Dito nagsimula ang sumpa ng labyrinth, 38 taon na ang nakararaan sa Berlin, Germany. Mula noon, parang mga kabuting sumulpot ang mga labyrinth sa buong mundo. Mula sa matataas na gusali ng New York hanggang sa mga kalsada ng Rio de Janeiro. Sinubukan itong pag-aralan ng mga eksperto sa buong mundo. Ngunit sa huli, tatlong nakakakilabot na katotohanan lang ang nalaman nila tungkol sa mga portal na ito. Una, nasa pinakamalalim at pinakadelikadong dulo lang ang labasan. Pangalawa, lahat ng demonyong nabuo sa loob nito ay siguradong sasalakay sa mundo ng mga tao. At pangatlo, tanging mga sandata lang mula sa loob nito ang makakapatay sa mga halimaw. Ang mga bayaning handang isugal ang buhay sa impyernong ito ay tinatawag na mga raider. Inalalayan ni Rai ang mga nakaligtas palabas ng pasilyo. Akala ni Tendo, ayon na ang lahat ng dapat niyang malaman sa sumpang lugar na ito. Muntik ka na, seryosong sabi ng kanyang kapatid. Dahil ang pagiging isang raider ay hindi lang isang simpleng titulo na pwedeng ipagmalaki. Lalo siyang nalito sa mga sinasabi nito. Tumingin ng diretso ang white-haired na binata at sinabing, ang mga raider ay hindi na matatawag na normal na tao. Hindi mo ba napapansin ang pagbabago sa katawan mo? Tanong ni Rai. Tumigil ang mundo ng red-haired na binata. Bigla siyang kinilabutan nang ma-realize ang totoo. Bumalik sa isip niya ang robotic na boses ng system. At ang asul na hologram interface na bigla na lang lumitaw sa harapan niya kanina. Tiningnan niya ang sarili. Ang kanyang life counter bumagsak na sa 37 taon. Umiling si Rai, halatang naiinis sa kabagalan ng isip ng kanyang kuya. Bakit bumaba na naman? Natatarantang tanong ni Tendo. Malamig na ipinaliwanag ni Rai na ang numerong iyon ay ang eksaktong oras ng kanyang kamatayan na dapat alam na niya. Kapag nasugatan ang isang raider, kusa itong hihilom ngunit ang kapalit ay ang sarili mong buhay. Agad na patingin si Tendo sa binti niyang kinalmot ng halimaw. Sariwa pa sa utak niya ang sakit ng punitin ng demonyo ang kanyang balat, pero laking gulat niya wala nang natirang kahit anong bakas ng sugat. Isang napakalakas na healing factor. Pero may madilim na babala si Magami Rai, kapag naubos ang kanyang life counter tuluyan na siyang mabubura sa mundo. Nakaramdam ng matinding kilabot si Tendo. Ibinunyag ni Magami Rai na sa oras na maging raider ka, wala ka ng karapatang mamatay ng normal. Naalala niya ang bully na naging abo. Kung gaano kalalim ang sugat, ganoon din kalaki ang bubunuin sa buhay mo. Agad ibinaling ni Rai ang nakakamatay na tingin sa natitirang halimaw sa likod ng poste. Itinaas niya ang umiilaw na espada, at naghanda na sa huling pag-atake. Handang salubungin ang nakaambang panganib. Biglang dumagsa ang mga mapuputing halimaw sa pasilyo, kaya nauwi sa isang desperadong sigaw ang kaba ni Tendo. Binalaan niya ang kapatid sa panganib, ngunit walang kaba itong tumalon. Sa isang nakakapasong kumpas ng espada, literal na nahati ang mga halimaw sa ere. Nanigas sa gulat si Tendo habang nauutal na binibigkas ang pangalan ng nakababatang kapatid. Sa sobrang bilis ni Rai, nilamon ng kanyang nagliliyab na espada ang mga kalaban. Gulantang ang binata, pilit pinoproseso ang hindi kapanipaniwalang eksena, baka sa hawak nitong espada ang katotohanang naubos ng kapatid niya ang mga kalaban sa isang kurap lang. Nang humupa ang tensyon, kalmadong ibinalik ng rider ang espada nito. Ayon sa kanya, kailangang wasakin ang core ng kalaban para nakawin ang lifespan nito. Napakunot noo si Tendo sa misteryosong core na iyon. Nang tumitig siya sa sahig, tumambad ang isang kumikinang na pulang kristal mula sa bangkay ng halimaw. Napabuntong hininga ang binata, imposibleng matamaan ang ganito kaliit na target. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may isang kakaibang interface na biglang nagpakita. Agad na nag-focus ang system kay Rai, at lumitaw ang nakakagimbal nitong lifespan, na eksaktong 189 na taon. Mula sa anino, isang mabangis na halimaw ang sumunggab sa magkapatid, ngunit bago pa man dumapo ang atake, nagkapira-piraso itong bumagsak sa malamig na sahig. Basag ang katahimikan sa tunog ng mabibigat na yabag. Isang dalagang may asul na buhok ang lumitaw at formal na nagpakilala, siya si Officer Yui Mizasaki, ang kapitan ni Magami. Agad siyang namukhaan ng nakababatang kapatid, bakas ang ginhawang ligtas ito. Nang humingi ng ulat si Rai, kinumpirma nitong nailikas na ang lahat ng sibilyang natagpuan. Subalit baka sa boses nito ang pait dahil sa mga buhay na hindi na nailigtas. Biglang napatili si Tendo habang nanginginig na itinuturo ang kapitan.
Kumpirmadong namumukhaan niya ito, siya ang misteryosong babaeng kasama ni Rai sa eskinita kanina. Pilyong nag-usisa ang binata kung kasintahan ba ito ng kapatid niya. Sa lubong kilay itong tinanong ng white-haired raider, na nauwi na lang sa palusot na tawa ni Tendo. Pareho silang napikon. Tinawag siyang alagad ni Rai, habang iginiit naman nitong may kalayaan siya. Taglay ang nakakapasong titig, inusisa ni Yui kung sino ang lalaking ito. Wala sa loob na inamin ni Rai na ito ang kanyang nakatatandang kapatid. Pilit niting iniabot ni Tendo ang kanyang kamay, nagbabaka sakaling maging maayos ang kanilang pagkakakilala. Isang pandidiring tingin ang isinukli ng dalaga, sabay tanong kung bakit nakapaskil ang pekeng ngiti sa mukha nito. Mas lalo tuloy nanigas ang panga ni Tendo. Bumuhos ang malamig niyang pawis. Sa nanlilisik nitong aura, napatunayan niyang halimaw nga itong tauhan ni Rai. Mabilis namang iniba ni Yui ang usapan patungkol sa mga kalaban. Isang matinding kutob ang bumalot kay Rai, masyadong kakaunti ang mga kalaban at tila may nakaambang panganib. Agad niyang inatasan si Mizasaki na ilikas ang mga sibilyan sa labyrinth exit. Para makasiguro, nagpasya si Rai na kaisang-isang suungin ang kabilang lagusan. Mabilis namang inarangkada ni Yui ang ligtas na pag-alis ng grupo. Puno ng kaba, isinigaw ni Tendo ang pangalan ng kapatid. Ngunit nilamon na ng dilim si Rai, at hindi na lumingon pa sa nag-aalalang binata. Huli na nang maalala niyang hindi man lang siya nakapagpasalamat sa pagliligtas nito. Samantala, idinirekta ni Yui ang atensyon ng lahat sa umiilaw na portal, ang kanilang tulay palabas. Inutusan niya ang lahat na panatilihin ang kalma. Habang inuusisa ni Tendo ang hanay, pinagmamasdan naman ng kapitan ang paligid dala ang labis na pagiging alerto. Bigla nitong binalingan si Tendo, at matalim na pinagalitan dahil nakatunganga lang ito na parang tuod sa gitna ng daan. Ngunit sa isang iglap, isang dambuhalang dark rift ang pumunit sa ere, eksakto sa mismong itaas ng exit. Halos lumuwa ang mata ng kapitan sa presensyang biglang nagpakita. Kasing bilis ng kidlat, matapang na hinarap ni Yui ang misteryosong dimensional rift. Mula sa pusikit na kadiliman nito, dahan-dahang sumilip ang isang dambuhalang itim na espada. Sindak ang bumalot sa dalaga sa nakakakilabot na aura ng sandata. Pero walang halong takot, tumalon siya't ibinuhos ang buong lakas, para salubungin ang paparating na talim. Isang nakakayanig na impact. Pilit na itulak paatras ang officer ng napakalakas na puwersa. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, hindi makapaniwala sa demonyong lakas na bumabayo sa kanya. At mula sa kailaliman ng void, dahan-dahang umahon ang nagmamay-ari ng espada. Isang halimaw na nakabalot sa anyo ng isang itim na kabalyero. Ang mismong presensya nito ay parang nag-glitch sa realidad. Sa likod ng itim nitong armor, nagliliyab ang isang nakakamatay na lilang ilaw mula sa helmet. Sa isang magaang wasiwas ng kabalyero, parang manikang tumilapon palayo ang kapitan, tulalang nanginginig si Tendo, dinudurog ng nakakasakal na takot mula sa halimaw na nasa harapan. Bumagsak si Yui bitbit ang mapanirang puwersa at lumikha ng napakalaking crater sa lupa. Sa lakas ng impact, binalot ng makapal na usok at mga nagliliparang bato ang buong pasilyo. Naiwang tulala si Tendo, hindi maiproseso ang madugong eksena. Sa gitna ng pagkawasak ng paligid, naghari ang Black Knight matapos durugin ang kanilang pinakamalakas na depensa. Isang nakakagimbal na bangungot ang biglang sumalakay. At bago pa siya makakurap, isang matinding pulang ilaw ang pumasada at naramdaman na lang niya ang paghiwa sa kanyang mukha. Nanginig ang buong kaluluwa niya nang mapagtantong inabot na siya ng atake ng kabalyero. Pagdampi ng kamay sa kanyang mukha, sumalubong ang malapot at sarili niyang dugo. Malamig na nag-anunsyo ang system, nasugatan ang kanyang mukha at kaliwang mata. Napahiyaw sa hapdi si Tendo, habang walang awang nakatitig ang Black Knight sa kanyang biktima. Sumabog ang gulat sa kanyang dibdib, 37 taon na lang ang lifespan niya. Nang mag-activate ang auto-repair ng system, mas lalo pa itong bumulusok sa 35 taon. Tinusok siya ng nakakamatay na lilang mata ng kabalyero. Walang anumang awa itong umamba, handang-handang tapusin ang buhay ng kaawa-awang binata na nakahandusay sa lupa. Bumulusok ang halimaw, hawak ang sumpa ng dambuhalang espada nito. Walang pag-aalinlangang ibinagsak ng kabalyero ang sandata, diretso sa ulo ng walang kalaban-labang si Tendo. Pero sa huling segundo ng kanyang buhay, isang pamilyar na bulto ang pumigil sa talim. Parang nakakita ng milagro si Tendo nang muli siyang sagipin ng kanyang kapatid na si Rai. Halos magdugo ang labi ni Rai sa pagpigil sa napakabigat na taga ng kalaban, ang banggaan ng kanilang espada ay lumikha ng isang nakakabinging shockwave sa buong paligid. Sa bigat ng puwersa, unti-unting gumuho at nagkabitak-bitak ang espada ni Rai, at sa isang iglap, isang malupit at mapangwasak na atake ang tumama sa kanyang mismong braso. Walang awang diniinan ng halimaw ang atake, hanggang sa mabasag ang natitirang depensa ng Raider. At sa isang duguan at nakakagimbal na eksena, tumilapon ang naputol na kaliwang braso ni Rai. Nanigas sa gulat ang binata, basag ang pinagmamalaki niyang claymore. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya, anong klaseng demon level threat itong nasa anyo ng isang tao. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang mukha nang malasap ang purong takot ng kamatayan dahil sa kanyang likuran siya.
Bumulaga sa kanya ang dugo ang bunton ng mga sibilyang walang awang pinaslang ng Black Knight. Tiningnan niya ang sariling sugat sa braso habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa nag-uumapaw na poot. Bumalik sa isip ng Raider ang mga nasawing kasamahan, isang nakamamatay na pagkakamali ang misyong ito. Puno ng panghihinayang, ayaw niya sanang itapon ang nalalabi niyang oras sa isinumpang lugar na ito. Wala nang atrasan. Hinablot ng lalaking puti ang buhok ang kanyang eye patch. Sa isang iglap, sumabog ang nakakayanig niyang aura, at isang nakasisilaw na berdeng enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan at espada. Huwag mong gawin yan. Desperadong atungal ni Tendo, pilit inaalala ang dugo ang braso ng kapatid. Pero ngumisi lang si Rai ano naman kung maputulan ng braso. Maliit na halaga para sa isang tunay na mananakop. Nanlamig ang lalaking pula ang buhok sa takot. Alam niya ang sumpa sa likod ng kapangyarihang yan. Sa bawat sugat na naghihilom, kinukumpirma ng sistem, unti-unting sinusunog ni Rai ang sarili niyang buhay. Mula 189 na taon mabilis itong bumulusok sa 156 na taon. Halos mabaliw si Tendo sa nakita ibubuwis ba talaga ng kapatid niya ang sarili nitong buhay. Ngunit mapangahas na ngumiti ang binata, ginto ang bawat segundo. Habang nag-aapoy sa kulay pula ang kanyang mata sumumpa ang nakababatang kapatid na tatapusin niya ang laban sa isang kisap mata. Dito na nagising ang kanyang pinakamalakas na alas, ang Eye of Chronostasis. Isang sinaunang magic circle ang nagningning sa kanyang pulang mata, hudyat na ang oras mismo ay hawak na niya sa kanyang mga kamay. Patuloy ang pagmamakaawa ni Tendo nang makita ang naputol na braso ng kapatid, ngunit mas lalo siyang kinilabutan walang preno ang pagbagsak ng life counter ni Rai, at isang nakakabaliw na presyo ang sinisingil ng sistema. Sa ilang saglit lang, naglaho ang mga taon sa kanyang buhay. Mula 189 naging 156 na lang. Pero desidido ang binata, wala nang paligoy-ligoy, pinal na hatol na ito. Parang kidlat siyang sumibad patungo sa Black Knight para idepensa ang nakadapa niyang kapatid. Kasabay nito, umilaw ang system interface ganap ng aktibo ang sumpa ng Eye of Chronostasis. Rumesbak ang Black Knight, nag-uumapaw ang gintong aura sa dambuhala nitong espada. Walang takot na sumugod ang henyong Raider habang pumailan lang ang halimaw para sa isang madugong salpukan ng harapan. Lalo pang nag-alab ang pulang mata ni Rai todong kapangyarihan na ito. Gamit ang malamultong bilis, dumausdos siya sa mismong ilalim ng kalaban para pakawalan ang isang nakakagimbal na counterattack. Isang malupit at perpektong taga ang pinakawalan niya asintado ang kahinaan ng kalaban, pero biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Wala ni kurot na epekto ang atake niya sa dambuhalang halimaw. Ligtas mang nakalapag ang ating bida, napansin niyang ni hindi natinag ang Black Knight. Lumingon ang halimaw sa kanya walang kahit anong gasgas ang makunat nitong baluti. Isang bangungot ang laban na ito. Nag-apoy sa kulay pink ang mata ng halimaw, habang nagbabadyang tumitig sa kanya, napakagatlabi na lang si Rai masyadong makunat ang kalaban. Imposibleng mabasag ang core nito sa isang atake lamang. Ibang liga ang nilalang na ito kumpara sa lahat ng nakaharap niya, dahan-dahang pumihit ang Black Knight naglalabas ng isang presensyang nakakapanindig balahibo na yayanig sa sinuman. Walang babala, humataw ang halimaw gamit ang isang nakamamatay na energy whip. Nanlilisik ang mata ng lalaking puti ang buhok na pagtanto niyang hindi siya ang target ng pag-atake, kundi ang walang laban niyang kapatid. Walang pagdadalawang isip. Pinuwersa niyang muli ang Eye of Chronostasis para sagipin ang kapatid. Tumigil ang oras na mumuo ang enerhiya sa ere, isang dangkal na lang mula sa nanginginig na mukha ni Tendo. Gamit ang hiram na oras, parang multong humarang si Rai sa harapan mismo ng kanyang kuya para saluhin ang mapanirang atake. Nanigas ang paligid habang napabagsak si Tendo, litong-lito sa himalang nasaksihan. Pabagsak na lumapag ang Raider angat ang espada, at handang salagin ang kamatayan. Muling kuminang ang dugong pulang mata, pilit na pinapanatili ang kanyang nakakayanig na kakayahan. Sumalakay muli ang halimaw. Pero nakaporma na ang espada ni Rai bilang panangga, pagbagsak ng energy whip sa lupa sumabog ang buong paligid, at nagliparan ang mga naglalakihang tipak ng bato. Nasanggangan ng bida ang atake, pero muntik na siyang liparin sa tindi ng impact. Sa kabila nito, mayabang pa siyang umisi. Hoy, halimaw! Nandito sa harapan mo ang tunay mong kalaban. Mula sa gilid, nanlulumong pinapanood ni Tendo ang malatitang bakbakan ng kanyang kapatid at ng Black Knight. Nakasalampak lang ang lalaking pula ang buhok, hindi maproseso ng kanyang isip ang bilis ng mga pangyayari. Paano bang nangyari ang lahat ng ito habang wala siyang malay? Samantala, tuloy ang palitan ng mga nakamamatay na tira. Walang gustong magpatalo sa madugong sayaw ng henyo at ng halimaw. Sa isang iglap na gyelo sa ere ang Black Knight, iginapos ng mga nakasisilaw na gintong singsing. Napanganga ang lalaking pula ang buhok. Literal na naparalisa ang halimaw na parang isang estatwa sa gitna ng labanan. Walang magawa ang dambuhala habang umiikot ang puwersa ng gintong enerhiya sa katawan nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang bida. Sumibad siya ng mabilis para tapusin ang paralisadong kalaban. Swak! Tumagos ang nakakapasong light sword sa baluti ng Black Knight. Biglang nagtaka si Tendo, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang gintong singsing na bumalot sa kalaban? Ngunit basag.
Biglang nadurog ang mga gintong singsing, at muling nakawala ang halimaw. Umatake ito ng walang awa. Dito na nahimasmasan si Tendo hindi ang ginto ang nagpapabagal, kundi ang mismong sumpa sa mata ni Rai. Gamit ang pagkontrol sa oras, naka-score ulit ang henyo ng isa pang nakakabaliw na taga. Sa wakas, bumagsak ang katotohanan kay Tendo ang mismong mata ni Rai ang pumipigil sa galaw ng halimaw. Binubuwis ng kanyang kapatid ang kapangyarihang ito para makipagsabayan sa halimaw, pero nananatiling palaisipan kay Tendo, paano ba talaga minamanipula ng isinumpang mata na iyon ang daloy ng oras sa labanan? Masamang balita. Nag-flash sa system interface ang auto-repair skill ng halimaw kusang naghihilom ang mga sugat nito. Habang ang life counter naman ni Rai ay patuloy na nauubos, nasa 150 taon na lamang ang natitira. Ginagamit ng kapatid niya ang sumpa para pumantay sa lakas ng halimaw. Pero magulo pa rin sa isip ni Tendo, anong klaseng misteryo ba ang bumabalot sa sumpang gumagana sa mata nito? Lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagpakita sa interface ang auto-heal ng kalaban. Kusang sumasara ang baluti nito. Kasabay ng mabilis na pagkaubos sa oras ni Rai, 150 taon na lang ang natitira sa buhay niya. Walang preno ang pag-ubos ng system sa oras ni Rai. Nanginig ang buong kalamnan ni Tendo nang bumagsak ang timer ng kapatid sa 155 taon na lamang. Isang madilim na katotohanan ang dumagan sa isipan ng lalaking pula ang buhok. Ang pinanggagalingan ng lakas na iyon, unti-unti bang kinakain ng isinumpang mata na yan ang mismong buhay niya? Nanginginig niyang naisip. Sa gitna ng labanan, parang bagyong patuloy sa pag-atake ang bida laban sa halimaw, hanggang sa isang malakas na tagabasag. Tuluyan niya ring nawasak ang matigas na helmet ng Black Knight. Ngumisi ang lalaking puti ang buhok pagkakita sa nawasak na baluti. Pero isang nakamamatay na problema ang bumulaga. Pilay ang isang braso niya, paano niya ngayon pakakawalan ang pinal na atake para patumbahin ang halimaw? Dito na nakakita ng butas ang kalaban. Mabilis na gumanti ang halimaw gamit ang matutulis nitong pakpak. Humataw na parang latigo ang buntot ng Black Knight, at pinakawalan ang isang nakakawasak na atake. Boom! Direktang tinamaan si Rai. Sa tindi ng puwersa, tumalsik siya sa kabilang dulo ng arena, gumuho ang mundo ni Tendo, at buong baga niyang isinigaw ang pangalan ng kanyang duguang kapatid. Kitang-kita ang naghihingalong kalagayan ng bida, kung magpapatuloy pa ang laban na ito, siguradong tuluyan ng makikitil ang buhay ni Rai. Habang pinagpapawisan ng malamig, mahigpit na kinuyom ni Tendo ang kanyang espada. Kailangan ko siyang sagipin. Sumpa niya sa sarili. Pero muling bumalot ang takot, may magagawa ba talaga ang isang tulad niya? Para siyang basahan na walang silbi. Ano nga ba ang laban niya sa isang bangungot na halimaw na ito? Hanggang sa umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang kapatid, pumunit sa katahimikan at bumulabog sa kanyang takot. Hanggang kailan ka tatanga dyan na parang walang silbing estatwa? Umaapoy na bulyaw ni Rai. Puno ng galit niyang pinatabi ang kanyang kuya, nagiging pabigat lang daw, kasi ito sa madugong labanan. Mariing napakuyom at napayuko na lang si Tendo, dumudugo ang kanyang pride, pero tama ang kapatid niya. Siya ay isa lamang pabigat. Isang malaking pagkakamali. Sa isip niya, ang henyong tulad ni Rai ay isang pader na imposibleng matibag, isang halimaw na hinding-hindi matatalo. Kumbinsido ang binatilyong may pulang buhok na isa lamang siyang pabigat. Ang tanging maitutulong niya, tumakbo palayo ng mabilis para hindi maging sagabal sa epikong laban ng kaniyang kapatid. Ngunit paglingon niya, nanlaki ang kaniyang mga mata sa isang nakakagimbal na eksena. Ang tauhan ng kaniyang kapatid na si Mizasaki, nakahandusay at duguan sa gitna ng mga gumuhong bato. Agad nag-scan ang kaniyang radar vision. Ang resulta, 39 na taon na lang ang natitira sa buhay ng dalaga. Napaungol sa matinding sakit ang opisyal na may asul na buhok, pilit na lumalaban para manatiling gising. Tila nabunutan ng tinik si Tendo nang malamang humihinga pa ito. Ibinaling niya ang tingin sa kaniyang nakababatang kapatid at doon, parang kidlat na tumama sa kaniya ang katotohanan. Naintindihan na niya. Nakikipaglaban ng patayan si Megami Rai hindi para sa sarili, kundi para protektahan silang dalawa. Kahit sugatan, patuloy itong nakikipagsalpukan para walang sinuman ang mamatay. Huwag kang huminto. Tumakbo ka lang. Umalingaw-ngaw ang desperadong sigaw ng raider na may puting buhok. Nanigas si Tendo, nilalamon ng matinding konsensya, at pait ng sarili niyang kawalan ng lakas. Napaluhod siya sa malamig na sahig, dinudurog ng sariling kahinaan. Sa kabilang banda, patuloy ang nakakayanig na sagupaan, habang nakatitig ng matalim ang henyo sa halimaw na Black Knight. Isang maliksing pag-iwas. Nakatakas muli ang raider mula sa nakamamatay na hagupit ng energy whip. Ngunit walang awa ang maitim na nilalang, muling ikinasa ang sandata para sa isa pang malupit na atake. Klang! Walang kahirap-hirap na sinangga ni Rai ang atake, gamit ang kaniyang nagliliyab na light sword. Sa lakas ng impact, lalo pang lumaki ang lamat sa mismong core ng Black Knight. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan ni Rai at ng halimaw. Bago pa man makakurap ang sinuman, sumabog ang isang nakakasakal na kulay ubeng enerhiya mula sa katawan ng Knight. Mula sa dilim, sumulpot ang napakaraming galamay ng dark energy. Sabay-sabay itong sumugod patungo sa raider.
Nanlaki ang mga mata ng henyo nang mapulupot ito sa kaniyang katawan, wala nang kawala. Nagnitnit ang kaniyang mga ngipin habang pilit kumakawala sa unti-unting dumudurog na yakap ng kalaban. Sa kalagitnaan ng panganib biglang bumalik ang isang alaala, kung saan inuudyukan ng batang si Tendo ang kaniyang kapatid na paluin ang pugad ng mga pukyutan. Ngunit nanginginig sa takot ang 7 taong gulang na si Magami Rai. Hindi niya kaya. Dahil dito, marahas siyang itinulak ng mga kalaro sa alikabok, walang awang tinawag na duwag at iyakin. Halakhak ng pang-aasar ang pumuno sa hangin, hanggang sa isang malagkit na bagay ang tumama sa kanilang mga mukha. Sumulpot ang batang si Tendo, nanlilisik ang mga mata, subukan yung saktan ang kapatid ko. May nakakakilabot na ngiti sa labi, handang gawin ng nakatatandang kapatid ang lahat para ipagtanggol ang bunso. Nalito ang mga paslit, pinupunasan ang kanilang mga mukha habang napapansin ang isang matamis na amoy. Pulot ng pukyutan. Iyon ang inihagis ni Tendo bago ito tumakbo palayo para tapusin ang kaniyang bitag. Hinampas niya ang pugad, at sa isang iglap, isang itim na ulap ng mga galit na bubuyog ang pumalibot sa mga bully. Mas lalo silang nanginig ng lumitaw ang isang dambuhalang bubuyog, handang-handang umatake. Naghiyawan sa matinding takot ang mga paslit, nagkukumahog at madapang-dapang tumakas, mula sa sumasalakay na hukbo ng insekto. Tumakbo sila palayo, habang isinisigaw ang matinding inis sa mapanlinlang na plano ni Tendo. Samantala naiwan ang batang si Rai na nakatingala sa kanyang kuya, puno ng purong paghanga at pag-idolo. Lumingon si Tendo, at binitawan ang isang sumpa, ako ang poprotekta sa iyo, kahit anong mangyari. Natigilan ng batang si Rai, tahimik na pinagmamasdan ang kaniyang nag-iisang bayani nang may kumikinang na mga mata. Para kay Rai, ang likod ng kaniyang kuya ang pinakamatibay na kalasag sa mundo. Pagbalik sa kasalukuyan ng Raider, ay buong tapang na ibinubuhos ang lahat ng kaniyang lakas laban sa dambuhalang halimaw. Ngunit isang patagong bitag ang nangyari, biglang nahati ang buntot ng Black Knight sa napakaraming piraso. Walang takas direktang tinanggap ng binata ang isang mapangwasak at nakamamatay na atake. Kislap. Nag-alab ang kaniyang mga mata habang isang higanteng magic circle ang nabuo sa hangin. Pinakawalan niya ang kaniyang kapangyarihan upang sapilitang patigilin ang mga rumaragasang galamay ng Black Knight sa ere. Pero hindi iyon sapat. Napuruhan pa rin siya at marahas na tumalsik dahil sa bigat ng impact. Napabuntong hininga ang henyo ayaw man niyang gamitin ang Eye of Chronostasis, ngunit pilit siyang itinulak sa pader. Umilaw ang system interface. Isang babala sa pilitang pinapagaling ang kaniyang kanang braso. Ang kapalit, mula 153 bumagsak sa 15 taon na lang ang natitira sa kaniyang buhay. Isang nakamamatay na sugat ang umubos sa mahigit 100 taon ng kaniyang buhay kapalit ng regenerasyon, wala ng atrasan. Alam ng binatang may puting buhok isang huling matinding atake na lang, at tuluyan ng madudurog ang core ng halimaw. Ang problema? Halos imposibleng patamain ang atake dahil sa demonyong bilis ng nilalang, ginamit ng Raider ang kaniyang sariling braso bilang huling kalasag para harangin ang panibagong hagupit ng isang galamay. Nag-aalab ang determinasyon sa kaniyang dibdib. Kahit na dehado, hindi siya aatras. Sa isang mabilis na pag-ikot, maliksing iniwasan ng bida ang isa pang sumasalakay na atake ng Black Knight. Namula at nagliwanag ang kaniyang mga mata tulad ng nagbabagang apoy. Walang galaw ang nakakatakas sa kaniyang paningin. Ginamit niyang muli ang Eye of Chronostasis, at matagumpay na pinatigas ang 6 na nakakatakot na galamay. Isa na lang. Sa isip ng henyo, iisang galamay na lamang ang humahadlang sa kaniyang tagumpay. Ngunit walang balak sumuko ang Black Knight at buong bagsik na ikinasa ang huli nitong galamay para sa isang patayan. Gumagalaw pa ang halimaw. Alam niyang ang sansang ito ay parang dumaan na kidlat, hindi siya pwedeng magkamali. Ngayong paralisado ang kalaban nag-ipon siya ng puwersa para sa kahuli-hulihan at mapangwasak na atake. Nakalantad na ang core ng halimaw. Isang pitik na lang at tuluyan na itong madudurog. Sumabog ang isang epikong sigaw sa hangin habang sumusugod ang binatang may puting buhok upang tapusin ang madugong laban. Muling bumalik ang mapait na alaala ni Tendo, isang alaala ng sarili nitong kahinaan, ang isinumpang araw kung kailan lumitaw ang mga labor, at ang araw kung kailan bumalot ang isang nakakakilabot na anino sa kanilang buhay. Kinakain siya ng matinding pagsisisi, sisisihin ng binatang may pulang buhok ang sarili sa pagkamatay ng kanilang pamilya noong malagim na araw na iyon. At ngayon siya na lamang ang nag-iisang nabubuhay ng payapa matapos ang bangungot. Isa siyang duwag sa sarili niyang paningin. Palagi na lang siyang pinoprotektahan, palagi na lang nagtatago sa likod ng iba. Ngunit para kay Rai, ang isinumpang araw na iyon ang mismong dahilan kung bakit niya piniling maging pinakamalakas. Walang tigil sa pag-iensayo ang batang may puting buhok. Dugo at pawis ang kaniyang naging puhunan upang durugin ang sariling kahinaan. Araw at gabi, hinahasa niya ang kaniyang espada upang hindi na siya muling umasa sa tulong ng iba. Bumagsak ang bata sa lupa, habol ang sariling hininga. Sa paligid niya, isang bundok ng mga nawasak na kahoy na target. Ginawa niya ang lahat ng sakripisyong ito para hindi na muling mangailangan ng proteksyon mula kaninuman. Pabalik sa bingit ng kamatayan,
Hinarap ng Raider ang kalaban, ang kaniyang determinasyon ay kasintigas ng bakal. Inihampas ng Knight ang huli nitong galamay, ngunit isang malamig na ngiti ang sumilay sa henyo, inaasahan na niya ito. Bam! Direktang bumaon ang atake sa dibdib ng binatang may puting buhok, ngunit imbes na sumuko, nanlamig ang kaniyang boses. Sa pagkakataong ito ako naman ang magiging kalasag ng taong mahalaga sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, isang mabigat na yabag ang yumanig sa paligid, may isang aninong biglang sumulpot upang baliktarin ang ihip ng laban. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ng Raider. Perpekto ang kaniyang patibong. Sa kahuli-hulihang segundo ng atake, lihim niyang ginamit ang kaniyang kapangyarihan para tuluyang patigilin ang huling galamay. Ngayong paralisado na ang halimaw, ito na ang perpektong pagkakataon para sa pamatay na tira. Nag-lock on ang interface sa core ng Black Knight, kasabay ng huling abiso na tapos na ang regenerasyon ng kaniyang braso. Ding! Kumpleto na ang pagpapagaling. Ramdam ang pagbabalik ng buong lakas niya sa kaniyang kanang braso. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ng napakahigpit ang kaniyang espada hanggang sa magnitnit ito. Tulad ng isang bituing bumubulusok, sumugod ang binatang may puting buhok, bitbit ang kaniyang natitirang lakas. Panahon na para tapusin ang laban, ibibigay na niya ang pinakamalupit at pamatay na atake sa halimaw. Sumigaw siya ng punong-puno ng poot, handang tapusin ang halimaw, ngunit isang malamig na presensya ang bumaon sa kaniyang likuran. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa gulat. Isang malupit na buntot ng Black Knight ang tumagos sa kanya. Paano ito nangyari? Isang nakakakilabot na katotohanan ang bumungad, may patibong na galamay sa ilalim ng lupa. Ito ang kaisa-isang nakawala sa kanyang chronostasis. Walang kalaban-laban, sinalo niya ang buong puwersa ng atake, at duguan siyang tumilapon sa kawalan. Basag ang kanyang depensa. Tumingala ang Raider na may bahid ng gulat at hinagpis sa dugo ang mukha. Isang malagim na pinsala, walang tigil ang pag-agos ng kanyang dugo. Pabagsak na sumadsad ang binata. Ang kanyang puting buhok ay nabahiran ng dumi at dugo. Nakahandusay, basag ang katawan, at tila pinagkaitan na ng lakas para bumangon. Ngunit hindi nagpatalo ang kanyang diwa. Nagliyab ang kanyang mga mata ng purong determinasyon. Umilaw ang system interface, paralisado ang kalaban. Subalit, unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kanyang paningin. Pinilit niyang lumaban, pero nanunuot ang hapdi sa kanyang mga ugat. Ang sarili niyang dugo ang bumubulag sa kanya, at pumipigil sa pagdaloy ng kanyang aura. Naglabas ng pulang babala ang system, chronostasis, disabled. Basag ang mga braso, pero hindi siya susuko. Kinaladkad niya ang dugo ang katawan, pilit inaabot ang kanyang espada para sa huling hininga. Walang puwang ang pagsuko sa isang henyo. Hindi pa ako tapos, bulong niya, ngunit nag-alarm ang system. Isang napakabagsik na enerhiya ang nag-iipon mula sa kalaban. Umiilaw ang core ng Black Knight. Isang nakamamatay na energy beam ang nagbabadyang sumabog. Nakapako sa lupa ang Raider, tila isang manonood sa sarili niyang katapusan. Kinain siya ng matinding pighati. Ang tanging hiling lang niya ay kapangyarihan para pumotekta. Sa huling sandali, bumalik sa alaala niya ang maaliwalas na figura ng kanyang kuya. Nawalan ng kislap ang kanyang mga mata, tahimik na tinatanggap ang malagim na tadhana. Ang dating matapang na bida ay nakahandusay ngayon, niyakap na ang anino ng kamatayan. Ngunit sa isang iglap, hinati ni Tendo ang hangin. Tumalon ang kanyang kuya patungo sa bingit ng kamatayan, halos tumigil ang pagtibok ng puso ng binatang may puting buhok. Kumikislap ang talim ng kanyang espada. Asinta ng pulang buhok na binata ang mismong core ng halimaw. Isang nakakayanig na sigaw ang umalingaw habang ibinubuhos niya ang lahat sa atake. Ang bayaning figura ng kanyang kuya ang muling nagpaalab sa natutulog niyang diwa. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Hinding-hindi na siya magtatago sa likod ng takot. Nakapako sa lupa, pinanood niya ang kabayanihan ng kanyang kuya ng may panginginig. Isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanya, kung tatakbo siya ngayon, mamamatay ang kanyang kaluluwa. Kaya't hinawakan niya ang espada. Sumugod siya upang harapin ang Black Knight. Umatungal si Tendo sa kalangitan, kapag umatras ako ngayon, wala nang bukas na naghihintay sa atin. Nakagapos pa rin ang halimaw sa mahika ng henyo. Walang kawala. Ngunit biglang sumabog sa nakakabinging liwanag ang core nito. Isang desperadong ganting mamatay. Isang mapangwasak na energy beam ang bumulusok patungo kay Tendo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Masyadong mabilis. Wala na siyang puwang para umiwas sa bingit ng kamatayan. Kahit nasa harapan na ng kamatayan, iwinasiwas pa rin niya ang kanyang espada. Sinalubong niya ang atake. Nagkabanggaan ang dalawang puwersa at lumikha ng isang nakakapasong pagsabog ng purple aura. Alam niyang ito na ang katapusan. Ibinigay na niya ang sarili sa kapalaran. Nanigas siya habang papalapit ang puwersa ng pagkawasak na handang tumapos sa kanyang buhay. Subalit isang pamilyar na bulto ang humarang. Sinalo ni Rai ang nakamamatay na beam. Gumuho ang mundo ni Tendo nang makita ang kapatid niyang inialay ang sariling buhay para sa kanya. Tumingin siya sa kanyang espada, basag ang talim nito. Kumislap sa isip niya ang malagim na katotohanan, hindi kakayanin ng anumang armas ang puwersang iyon. Tanging laman at dugo lang ang pipigil dito.
Parang mga manikang itinapon, tumilapon ang magkapatid sa lakas ng impact. Bumagsak si Tendo sa malamig na semento, nanginginig na napabulong. Paano nangyari yon? Walang limitasyon ang bangis ng halimaw na ito. Ngunit sa kabila ng takot, nag-alab ang walang katapat na determinasyon sa kanyang mukha para tapusin ang laban. Isang misteryosong pink na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kaliwang mata. Samantala, nag-ipon ulit ng panibagong beam ang kalaban. Isang malamig na tanong ang pumasok kay Tendo. Ito na ba ang dulo? Lumingon siya at nakita ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid na bumabagsak. Mabilis itong nasalo ni Tendo, pilit pinoprotektahan ang duguang katawan nito mula sa malamig na lupa. Pumatak ang kanyang mga luha. Umatungal siya sa sakit, Rai. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid, habang walang awang nakatitig sa kanila ang Black Knight mula sa dilim. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tendo. Isang malaking butas ang tumagos sa dibdib ni Rai, bumabagsak na ang pulso ng henyo nakatayo na siya sa pintuan ng kamatayan. Niyakap niya ng buong higpit ang duguang kapatid. Rai, naririnig mo ba ako? Iyak niya. Samantala, walang awang ipinakita ng system, ang 57 taong lifespan nito ay mabilis na nauubos. Pabagsak ng pabagsak ang numero sa system, wag mo akong iwan. Humagulhol si Tendo. Ngunit sa isang mahinang boses, ibinulong ni Rai, Kuya, hindi pa tapos ang laban. Hindi ko matanggap ang sinapit mo daing niya. Nagbalik ang mga alaala ng kanilang kamusmusan kung paano siya palaging hinihila ni Tendo pasulong, walang takot na hinaharap ang mundo. Ngunit simula ng trahedyang iyon nagbago ang lahat. Nabuhay si Tendo sa puot at pag-iisa. Tumingin si Rai sa kanya ng may determinasyon. Hindi ko tatanggapin ang duwag na bersyon mo. Parang sinaksak ang puso ni Tendo. Natigilan siya sa mapait na katotohanan, nakatitig lang siya sa naghihingalong kapatid, walang lumabas na salita sa kanyang mga labi. Gamit ang huling hininga, inutos ng henyo. Magpatuloy ka, huwag na huwag kang hihinto. Bawat salita ay parang mabigat na bato na dumagan sa puso ng kanyang kuya. Maglakad ka pasulong hanggang sa huling pintig ng puso mo, bulong ni Rai. Lumuluhang yumuko si Tendo, tumago sa kaluluwa niya ang huling bilin ng kanyang kapatid. Nag-flashback sa kanya ang nakaraan, ang batang walang inatrasan, laging nakatingin sa tagumpay. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Tendo habang nilalamon siya ng kalungkutan. Lagi kang nakangiti na parang baliw, sabi ni Rai. Kahit anong pader pa ang humarang, laging ikaw ang umaagaw ng panalo sa huli. Gumuho ang emosyon ni Tendo sa mga alaalang iyon, ngunit biglang nagbago ang paligid, isang nakakapasong pulang liwanag ang sumabog mula sa kanyang kaliwang mata. Napasigaw siya habang hawak ang mukha, parang sinusunog ang kanyang paningin. Kasunod nito, nag-flash ang system warning, initiating Regulus weapon transfer. Gulat na gulat si Tendo sa pag-usbong ng sinaunang kapangyarihan. Nakangiting ibinulong ni Rai, kung ito ang susi para manalo, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat, kuya. Kumislap sa huling pagkakataon ang pulang mata ni Rai, inililipat ang kanyang buong lakas. Nataranta si Tendo habang ramdam niya ang nag-aalab na enerhiyang pilit sumasanib sa kanyang kaluluwa. Patuloy na tumaas ang system transfer bar, 17%. Umiiyak at sumisigaw si Tendo, Rai. Itigil mo to ngayon din. Nababaliw ka na ba? Ngunit determinado ang henyo. Wala na siyang pakialam sa mga pagsisisi ng nakaraan, ang transfer rate ay umakyat na sa 52%. Desperadong nagmakaawa ang kuya, Rai, parang awa mo na, tama na. Ngunit sagot niya, hindi sila papatalo sa madayang mundong ito. Isang matamis na huling ngiti ang iginawad ni Rai bago. Yakap-yakap niya ang naghihingalong kapatid. Bago malagutan ng hininga, pinangalanan nitong nag-iisang bayani niya ang kanyang kuya. Pagkatapos nito, dahan-dahang naglaho ang kislap sa mga mata ni Rai, at tuluyan siyang binalot ng dilim. Umilaw ang system interface, hudyat na naipasa na ang kapangyarihan kay Tendo. Dahan-dahan siyang bumangon. Pagharap niya sa Black Knight, umaapaw ang nakakapasong galit at uhaw sa madugong paghihiganti. Sumabog ang ginintuang aura ng halimaw, handang umatake gamit ang matatalim nitong kuko. Nagpakawala ito ng nakakawasak na energy beam, pero nakatayo ng matatag ang binatilyong may pulang buhok. Matalim siyang tinitigan ng nilalang gamit ang nagliliyab nitong kulay ubing mata. Punong-puno ito ng kayabangan, ngunit hindi umatras si Tendo. Handa na siya para sa isang madugong huling pagtutuos. Sa kanyang likuran, unti-unting naging alikabok ang pisikal na katawan ng kapatid niya. Biglang inilabas ng system, ang weapon number 1 na Regulus, ay may taglay na chronostasis code. Samantala, nagkamalay si Mizaki mula sa madugong sagupaan laban sa Black Knight. Napadaing siya sa sakit at pilit na bumangon para masaksihan ang kasalukuyang nangyayari sa wasak na bulwagan. Hawak ang dumudugong ulo, gumapang ang kilabot sa kanyang katawan dahil hindi pa tapos ang laban. Pagdilat niya, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa gitna ng nawasak na palasyo. Bumungad sa officer ang paglalaho ng katawan ni Captain Magami habang nakatayo pa rin ang halimaw. Sa harap nito, nag-aapoy sa galit ang kanyang kuya, handang makipagpatayan. Nawala ng boses ang asul buhok na dalaga, gulat na gulat sa trahedya. Patakbo siyang lumapit sa labanan, habang humahagulgol na isinisigaw ang pangalan ng bumagsak nilang kapitan.
Halos madurog ang puso niya nang malamang natalo ang kanilang kapitan, ngunit umalingaunggaw ang hangin ng kusang lumipad ang espada ni Tendo at huminto mismo sa harap ng Black Knight. Umapaw ang enerhiya sa lumulutang na espada kaya naestatwa ang halimaw. At sa pagbaon nito sa lupa, tuluyan nang naparalyze ang dambuhalang knight. Sa pagkamangha ng dalaga, nakita niyang nagkalamat ang mismong core ng halimaw. Biglang naalala ni Tendo, tuwing umaatake ang kapatid niya, kaya nitong manipulahin at paikutin ang oras. Naalala niyang imposibleng mabasag ang anumang naka-freeze sa oras, maliban na lang kung muli itong tatakbo. Dahil dito natuklasan ng pulang buhok na bida ang pinakamalaking kahinaan ng kalaban. Kahit gaano kalakas ang isang Diyos, hinding-hindi ito immortal kapag nahanap mo ang kanyang kahinaan. Kasabay ng isang nakakayanig na sigaw, buong lakas na inatake ni Tendo ang core ng Black Knight. Habang umaapoy sa pula ang kanyang mga mata, isinigaw niyang tapos na ang paghahari nito. Walang awang nilapitan ni Tendo ang dambuhala, sabay sabing oras na para mamatay. Nang ma-activate ang mata ng chronostasis, itinuon niya ang lahat ng aura para sa huling atake. Ibinagsak niya ang basag na espada direkta sa core ng kalaban. Bunga ng nakakawasak na impact, nagkadurog-durog sa libu-libong piraso ang core ng Black Knight. Isang dambuhalang asul na enerhiya ang sumabog na nagpatilapon dito ng sobrang lakas. Sa tindi ng pagsabog, unti-unting naging abo ang armor ng nilalang. Walang ano-ano'y tuluyang nilamon ng nakakabulag na liwanag at enerhiya ang walang awang Black Knight. Samantala walang tigil ang paglalaho ng katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa loob ng ilang segundo, walang natira sa henyong bata kundi mga nagkikinangang alikabok sa hangin. Sa himpapawid, lumutang ang mga labi ng halimaw bago ito tuluyang mabura sa mundo. Tumingala si Tendo, hindi pa rin makapaniwala sa madugong wakas ng labanan. Pinagmasdan niya ang kamay, ramdam ang umaapaw na kapangyarihang ipinamana ng kanyang kapatid. Ngunit bigla na lang siyang napasigaw sa matinding sakit na pumunit sa kanyang kalamnan. Habang umaagos ang bagong kapangyarihan sa kanyang ugat, isang nakakayanig na enerhiya ang marahas na nagpatilapon sa kanya. Tinitigan siya ng naghihingalong nilalang ng may matinding banta. Kasunod nito, sumabog ang isang nakakabulag na puting liwanag mula sa dibdib ng Black Knight. Nabigla ang pulang buhok na bida ng duguan siyang tumilapon sa huling pagsabog. Bagsak kamatayan siyang napaluhod sa sahig, ubos na ang aura at wala ng lakas. Winalisan ng pagsabog ang paligid, at makapal na itim na usok ang naiwan sa bulwagan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa palasyo, na binasag lamang ng umuugong na enerhiya. Dahan-dahang tumingin sa harap si Tendo, at na-realize na tapos na ang impyerno. Sa mismong sandaling iyon, nawala ang aura ng kanyang mga mata. Pinilit niyang tumayo at desperadong tumakbo sa guho, habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng kapatid. Bakas sa mukha ang matinding pighati, walang tigil niyang tinawag si Rai, pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi na ito sasagot dahil binawi na ito ng tadhana. Huminto ang bida at tinitigan ang malamig na sahig kung saan naging abo ang kapatid niya. Naestatwa na lang siya, parang nawalan ng kaluluwa, habang hinaharap ang pinakamasakit na eksena. Sa kanyang blangkong mata, pilit niyang pinoproseso ang pagbubuwis buhay ng kapatid para sa kanya, dahil sa trahedya, napaluhod na lang ang lalaking may pulang buhok, at humagulgol ng buong lumbay. Habang nalulunod sa luha, paos na isinigaw niya ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid. Nakaluhod sa malamig na lupa, nanginginig niyang hinawakan ang natirang piraso ng basag na espada. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ng asul-buhok na officer ang pighati, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit biglang kumislap ang kulay ubeng aura, at isang nakakagimbal na pangitain ang bumalot sa kanyang isipan. Biglang nag-flashback ang sandaling walang awang tinuhog ng halimaw ang kapitan. Ang imahe ng malalang sugat nito ay muling nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, at desperado niyang isinigaw ang pangalan nito. Ngunit biglang napabangon si Tendo sa kama habang hinihingal, at na-realize na isa lamang napakasamang bangungot ang lahat. Lito siyang lumingalinga, at napansin niyang nasa sarili siyang kwarto na napakaayos. Mula sa bintana, tahimik na sumisikat ang araw sa syudad, na parang isang napaka-ordinaryo at payapang umaga. Habang tumutulo ang malamig na pawis, pilit niyang inisip na isa lang yung napakasamang panaginip. Dahan-dahan siyang napatingin sa digital na orasan sa ibabaw ng nightstand para i-check ang oras. Puno pa rin ng pagkalito, pumasok ang binatilyo sa banyo para mahimasmasan. Habang bumabagsak ang tubig, isinandal niya ang braso sa pader upang kumalma. Bakas ang pagod, kinumbinsi niya ang sariling isa lang itong bangungot. Ngunit biglang lumitaw ang system interface sa kanyang kamay, na labis niyang ikinagulat. Malinaw sa screen na ang kanyang life expectancy ngayon ay 35 taon na lang, para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang ma-realize na totoong nangyari ang transfer ng kapangyarihan. Paglabas ng banyo, biglang pumasok sa isip niya ang huling usapan nila ni Rai. Sinabi nitong gagabihin siya ng uwi dahil merong napaka-importanteng misyon para sa guild. Tinawag siya ni Tendo at inalok na ipagbalot ng pagkain. Inabot niya ang bag sa kapatid, pero pilit na tumanggi si Rai para hindi na mag-alala ang kanyang kuya.
Nagpumilit si Tendo, sabay sabing nandoon lahat ng paboritong pagkain nito. Kahit seryoso ang mukha, sa huli ay tinanggap din ng henyo ang baon ng kanyang kuya. Kinuha nito ang bag, handa nang sumabak sa huling misyon bilang isang elite raider. Bago tuluyang lumabas, nagpaalam ang puting buhok na kapatid at binilinan naman siyang mag-ingat ng kanyang kuya. Pabalik sa kasalukuyan, nadurog ang puso ni Tendo nang mapagtantong yon na pala ang huling pagkikita nila. Nang may mabigat na dibdib tinanggap niyang tuluyan nang nawala ang kanyang kapatid. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon niya. Punong-puno ng pagtanggi at kaba sa mukha, desperado siyang tumakbo palabas ng kwarto. Umaasa siyang mababago pa ang trahedyang nangyari. Halos madapa-dapa siyang tumakbo sa hallway ng bahay, habang umiiyak na tinatawag ang pangalan ni Rai, pero pagbukas niya ng pag-ikot ng doorknob, bumungad sa kanya si Mizasaki. Anong ginagawa ng tauhan ng kapatid ko rito? Bulalas ng binata habang nanlalaki ang mga mata. Tila yelo ang titig ng babaeng asul ang buhok. Walang imik. Parang napako sa sahig si Tendo sa sobrang pagkalito sa mabigat na aurang bumabalot sa kanila. Habang nakatayo pa rin sa pintuan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Namula ng husto ang seryosong opisyal, hindi maitago ang matinding hiya. Cut to the next scene. Boom! Isang mainit na omelet pala ang nakahain sa mesa. Pilit nagpapaliwanag ang namumulang dalaga, pero nauutal at hindi mabuo-buo ang sasabihin niya. Kay kakain na po. Mabilis nitong usal, na nagpatawa na lang sa binatang pulang buhok. Dahan-dahan nitong sinubo ang niluto, sinusubukan ang lasa. Nakatingin lang ang binata at nahagip ng mata niya ang sagisag ng ahensya. Flashback, 8 oras ang nakalipas, matapos ang madugong pagtakas nila sa impyernong labyrinth. Napaligiran si Tendo ng mga armadong sundalo habang nakasubsob sa alikabok, hawak na natin ang nag-iisang survivor. Pero isang nakakagimbal na revelasyon ang gumulat sa mga raider. Ang maalamat na Eye of Chronostasis ay nasa kanya. Namukhahan ng opisyal ang suot nitong sagisag. Posible kayang miyembro rin siya ng organisasyon. Ikaw ang dumukot kay Captain Moami. Huwag kang kikilos. Sigaw ng mga ito. Biglang sumulpot si Mizasaki, at isinigaw ang totoo. Kapatid siya ng ating kapitan. Boom! Walang pusong tinapakan ng sundalo ang mukha ng binata. Sumabog sa galit si Mizasaki, hindi ko palalampasin ang pambabastos niyo sa kanya. Sumusunod lang kami sa utos. Katwiran nila. Ako ang mananagot. Giit ng dalaga. Nang hanapin nila ang kapitan, bumakas ang matinding pait sa mukha ng babae. Nabahira ng matinding lungkot ang kanyang mga mata habang binabalikan ang kabayanihan nito. Unti-unti niyang inilabas ang duguang piraso ng uniforme ng kanilang pinuno. Patay na ang kapitan. Parang bombang sumabog ang balita, napipi ang lahat. Pero sa kabila ng trahedya, pilit pa ring pinupusasan ng sundalo ang kawawang binata. Pilit siyang isinubsob sa lupa. Matigas na inutos ni Mizasaki na iuwi na siya bilang huling respeto sa namatay niyang kapatid. Cut pabalik sa kasalukuyan. Ubos na ang pagkain. Namangha si Mizasaki sa sarap ng luto niya. Madalas ka bang magluto? Tanong nito. Laging sadsad sa trabaho ang kapatid ko malungkot niyang sagot. Kaya sa kanya, naiwan ang gawaing bahay. Nakikinig lang ang dalaga, mababakas ang awa sa kanyang mga mata. Sa mesa, isang lumang litrato ng magkapatid ang nakangiti. Isang alaalang puno ng saya at pangarap. Pumikit ng mariin si Mizasaki, pilit na kinakaya ang bigat ng sinapit ng magkapatid sa malupit na tadhana. Ako si Yui Mizasaki ng Labyrinth Operations Unit, pagpapakilala niya. Kunot noong inulit ng binata ang pangalan ng grupo, lutang pa rin sa mga nangyayari. Hindi mo ba alam ang pangalang yan? Pinaliwanag niya na isa silang makapangyarihang sangay ng gobyerno na humahawak sa lahat ng National Raider. May ngiti sa kanyang labi. Kami ang mga bayaning kalasag ng sangkatauhan, na natiling tahimik si Tendo, mabigat ang dibdib habang pinoproseso ang bigat ng katotohanan. Pero alam kong hindi ka rin naniniwala sa pagiging bayani. Ngumisi si Mizasaki. Ang talas talaga ng pakiramdam mo, kahit mukha kang basagulero. Ang kapal naman ng mukha mong magsalita para sa gobyerno. Buwelta ng binata. Sumagot ang opisyal na sa malupit nilang mundo, walang puwang ang mga ilusyon. Ngunit may nag-iisang eksepsyon. Seryosong ibinunyag ni Mizasaki, may isang tunay na bayani sa amin. Si Captain Moemi. Ang pinakamalakas na raider sa buong mundo. Seryosong nakinig ang binata habang idinidiin ng dalaga na nasa gitna siya ng lahat ng sigalot na ito. Unti-unti itong tumitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Ikaw si Magami Tendo. Nanlaki ang mga mata ng binata. Bakit niyo ako isinasali sa gulong to? Biglang itinuro ng dalaga ang kaliwang mata niya. Ang sikreto ng kapangyarihan ay nabunyag. Ang Eye of Chronostasis ay hindi lang basta relikya, isa itong sandata ng pagkawasak na may walang kapantay na lakas. Kaya nitong burahin ang buong bansa sa mapa, namana mo ang lakas na yan, kapalit ng mismong buhay ng kapatid mo, napatulala si Tendo. Nang tuluyang tumama ang bigat ng isinakripisyo para sa kanya. Mapait siyang napatawa, seryoso ba to? Sigurado akong isa lang itong malaking kalokohan. Bumalik sa isip niya ang duguang eksena.
Bakit siya pa ang naiwan? Sa matinding pagsisisi at pagnangalit, halos mabasag niya ang kahoy na mesa sa kanyang pagsuntok. Tahimik lang na nakiramdam si Mizasaki, hanggang sa ibinagsak niya ang isang panibagong bomba, may posibilidad na buhay pa ang halimaw na sumira sa buhay niyo sa labyrinth. Parang nakakita ng multo si Tendo. Imposible. Napatay namin yon, ngunit ipinaalala ng opisyal na kahit kailan ay hindi nadagdagan ang natitirang oras sa buhay niya. Biglang umilaw ang system interface. 35 taon na lang ang natitira sa kanya, napatitig siya sa nanginginig niyang kamay. Nawalan ng saysay ang pagbubuwis ng buhay ng kapatid niya. Isang malakas na sigaw ng poot ang pinakawalan niya sabay hampas sa mesa. Sinumpa niya ang mapait na tadhana. Ramdam ni Mizasaki ang nagbabagang galit ng binata. Matapos ang revelasyon, binitawan niya ang tanong, handa ka na bang bumangon at maging isang National Raider? Halos malaglag ang panga ni Tendo sa alok na yon. Nagbibiro ka ba? Ngunit diin ng opisyal, ito ang nag-iisang tiket niya pabalik sa labyrinth para lumaban. Tila namuo ang nag-aapoy na determinasyon sa mapupulang mata ng binata. Ito na ang pagkakataon niyang bawiin ang karangalan at ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nagningit-ngit ang kanyang mga ngipin habang nakayuko. Kinakain siya ng sariling panghihina. Wala akong silbi, isa lang akong anino ng henyo kong kapatid. Bulong niya sa hangin. Ngunit sumiklab ang apoy ng pag-asa sa kanyang mga mata. Rumehistro sa isip niya ang huling bilin ng kapatid, ang huwag sumuko, at patuloy na lumaban. Kuminang ng parang dugo ang mga mata niya sa alaalang iyon. Umaalingaw-ngaw ang huling sigaw ng kapatid, huwag kang titigil sa paghakbang. Ipagpatuloy mo ang laban ng walang sukuan, hanggang sa pinakahuling patak ng oras mo. Sa kanya ipinasa ang sulo ng pangarap at kapangyarihan. Gamit ang nauubos nitong hininga, iniwan ng kapatid niyang may puting buhok ang huling utos. Huwag na huwag papatalo. Isang manipis at palaban na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huminga siya ng malalim, hinahanda ang buong pagkatao para ibigay ang kanyang pinal na desisyon sa opisyal. Tumingala siya at sinalubong ang mainit na sikat ng araw mula sa bintana. Isang imahe ang pumasok sa isip niya, sa mata ng kapatid niya, siya ang nag-iisang bayani. Idolong-idolo siya nito mula pa noon. Habang pilit pinipigilan ang pagbagsak ng mga luha, nabuo ang sumpa sa puso ni Tendo. Hindi niya pwedeng biguin ang kapatid niya. Hindi mababaliwala ang tiwala at sakripisyo na inalay para sa kanya. Taglay ang umaapaw na determinasyon, idineklara niyang magiging National Raider siya, bilang pinakamataas na parangal sa yumaong kapatid. Aakuin ko ang lahat ng pangarap na hindi mo natupad. Wika ng binata. Ipinangako niya sa langit, mabubuhay siya sa paraang hinding-hindi ikahihiya ng henyo niyang kapatid. Isang matalim na titig lang ang isinukli sa kanya ng asul na buhok na opisyal, tila sapat na ang sagot na iyon para sa huling pagmamalaki niya. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Ayos lang yan, aniya, bago mabilis na ikinasa ang malamig na posas sa dalawang kamay ng bida. Ang unang hakbang ay ang arestuhin ka, mapang-asar nitong dugtong. Naiwang nakanganga ang binata, hindi makapaniwalang naibulalas, isa ba tong malaking biro? Sunod na eksena, isang itim na sasakyan ang parang kidlat na bumibiyak sa kalsada. Lula nito si Tendo, ang opisyal, at isang seryosong lalaking nakasalamin sa manibela. Hindi naman ako tatakas. Pagmamakaawa ng bida habang iniaangat ang namumulang mga pulso. Pakawalan niyo na ako. Bumabaon na sa buto ko ang posas. Walang emosyong bumaling sa kanya ang opisyal. Protokol iyan, malamig nitong sagot. Kaya tiisin mo na lang hanggang makarating tayo. Nang usisain kung saan sila patungo, maikling tugon ng babae ay sa punong himpilan, isang malalim na investigasyon ang naghihintay para sa kanya. Parang kidlat na tumama sa isip niya, naisahan siya. Bahagi ito ng kanilang bitag, wala kang karapatang balewalain ang sagot ko. Giit niya, ngunit malamig na sumingit ang driver. Batas ng organisasyon ang pagdakip sa sinumang humawak ng Regulus weapon, diin ng lalaki. Pasalamat ka at hindi ka namin iginapos ng buo sa isang armored truck. Espesyal na trato na yan dahil kay Miss Suzaki, dagdag pa ng driver. At dahil na rin sa dugong nananalaytay sa iyo bilang kapatid ni Captain Mogami. Tama na, saway ni Mizusaki, mas madali lang itong paraan kaya ko ginawa. Agad na yumuko at humingi ng paumanhin ang driver sa kanyang kapangahasan. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang mabilis na sasakyan. Para basagin ang tensyon, pabuntong hiningang nagsalita ang bida, kalimutan mo na, mapaglaro talaga ang tadhana. Ngunit binasag ng isang nakakakilabot na sirena ang kapayapaan. May aberya, kabadong anunsyo ng driver habang umaalingaw-ngaw ang emergency alert sa radyo. Nanlaki ang mga mata ni Tendo sa matinding gulat. Isang mensahe ang umalingaw-ngaw, nabasag ang selyo ng ika-4 na labyrinth sa base ng Nerima, at nakawala ang mga halimaw. Sumpain ang timing na ito. Nanggigigil na bulalas ni Miss Suzaki. Lumiko ka. Dumiretso tayo sa base ngayon din, wala na tayong ibang pagpipilian. Isang marahas na kabig sa manibela ang nagpasigaw sa bida. Sa lakas ng puwersa ng pagliko, parang basahang nagpagulong-gulong ang binata sa backseat. Ayusin mo ang seatbelt mo. Bulyaw ng opisyal. Ano bang kalokohan ito? Ganting sigaw ng bida.
Akala ko ba matagal nang inabandona ang lugar na iyon? Sumusuka ng halimaw ang labyrinth kapag pinabayaan. Sagot ni Mizuzaki. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang bida, mga bagitong raiders lang ang naiwan para dumepensa. Habang nagrereklamo ang bida sa mahinang seguridad, inamin ni Mizuzaki ang kakulangan ng puwersa nila. Bumalot ang matinding tensyon, batid nilang bawat segundo ay buhay ang kapalit. Sa sentro ng sakuna, isang malaking pader ang wasak na wasak. Mula sa naglalakihang bitak, bumabaha ang isang hukbo ng mga nakakakilabot na higanteng insekto. Isang halimaw ang nagbuga ng nakasisilaw na energy beam mula sa sungay nito. Sa isang iglap, naging dagat ng apoy at pagkawasak ang buong siyudad. Pinauulanan ng bala ng mga investigators ang kalaban. Hindi natin sila kaya, kailangan natin ng saklolo. Sigaw ng isa. Ngunit walang awa silang pinulbos ng napakabilis na puwersa ng mga halimaw. Sa isang iglap, tumba ang isang sundalo sa nag-iisang atake. Subalit sa mismong bingit ng kamatayan nila, umalingaw-ngaw ang gulong ng isang itim na sasakyan sa gitna ng labanan. Pagdungaw ng bida, bumungad sa kanya ang purong impyerno. Ito na pala ang kinatatakutang Nerima Evacuation Zone na matagal na niyang naririnig sa mga balita. Sa isang malakas na pagpreno sa gitna ng mga gumuhong bato, buong giting na humakbang palabas ng sasakyan ang asul na buhok na opisyal. Isang nakakapangilabot na tanawin ang bumalot sa paningin niya. Durog na ang huling linya ng depensa, at nakaamba na ang tuluyang pagbagsak ng base. Gamit ang kanyang binoculars, pinalinaw niya ang saklaw ng madugong pananalasa sa unahan. Napalilibutan na ng dose-dosenang halimaw ang natitirang depensa. Nanlamig ang buo niyang katawan, kapag nakalusot ang mga ito, tuluyang sasakupin ng mga kalaban ang labas ng evacuation zone. Lumingon si Mizuzaki sa nakaposas pang si Tendo. Sabihin mo nga sa akin, kabado nitong sigaw, kontrolado pa ba ninyo ang sitwasyong ito? 10 taon nang inilikas ang mga sibilyan dito. Tugon niya. Ngunit umapela ang bida. Kailangan ninyo ng tulong. Hayaan ninyo akong lumaban at tapusin ito. Ngunit matigas na tumanggi si Mizuzaki. Isa kang sibilyan. Manatili ka sa ligtas na lugar. Dagdag pa nitong babala. Kapag nilabas mo ang Regulus weapon, bibitayin ka ng organisasyon. Natigilan ang binata sa bigat ng banta nito. Iba na ang laban ngayon, diin ang opisyal. Nasa labas na tayo ng labyrinth, nagbago na ang mga patakaran. Tinitigan siya nito ng mariin, ibinabala na kapag pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, wala nang sinuman ang makakapagligtas sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Mizuzaki ang balikat niya habang nakakasa ang armas nito. Sana naman ay nakatatak pa sa isip mo ang mga batas natin, hindi ba? Ang Eye of Chronostasis ay isang sumpa na unti-unting lumalamon sa buhay mo, paalala nito. Nanggigigil na naikuyom ng bida ang kanyang kamao, habang sinusuklian ang nagbabagang titig ng ahente. Sa kanyang pagtalikod, inihabilin na niya ang bida sa driver. Nang tumango ang lalaking nakasalamin, desperadong sumigaw ang binata, "Teka, huwag kang pumunta doon." Sa isang iglap, nagliyab ang isang asul na energy sword sa kamay ng opisyal. Parang ipo-ipong sumugod si Mizuzaki, patungo sa bunganga ng kamatayan, upang simulan ang massacre. Lumipad siya sa ere na parang Valkyrie, sabay bitaw ng isang nakakawasak na energy attack. Sa loob ng sasakyan, halos malaglag ang panga ng bida sa ipinamalas nitong halimaw na lakas. Imposible, tao pa ba siya? Bulong niya. Parang mabangis na latigo ang asul na enerhiya na pumipila sa hangin. Ngunit naputol ang pagkamangha niya nang biglang pumreno ang sasakyan at tumilapon siya sa sulok. Lugar mo, alamin mo. Mabalasik na bulyaw ng driver. Isa ka lang hamak na baguhan. Mula sa pagkakabagsak, ipinukol ng bida ang isang nakakamatay na titig. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig, tanging ang nagbabagang tingin mula sa kanyang magkaibang kulay na mata. Alam niyang malayo siya sa anino ni Mogami Ray, at siya lang ang nakakaalam ng katotohanan iyon. Tila yelo ang titig na iginanti niya sa driver. Subalit sa likod ng tahimik niyang anyo, nabuo na ang isang mapanganib na desisyon. Nagningning sa dugong pula ang kanyang kanang mata, isa itong sumpa na hindi siya papayag maging pabigat. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang kulay ubeng halimaw na nakahanda ng paslangin si Mizuzaki. Basag. Gumuho ang energy shield ni Mizuzaki, at malakas itong bumagsak sa alikabok. Baka sa mga mata ng ahente ang panginginig at matinding takot habang nakatingala rito. Malamig na tinitigan ng humanoid na halimaw ang kanyang biktima upang ibagsak ang huling hatol, ngunit hindi na nag-atubili ang bida, sinipa niya ang pinto at parang kidlat na tumalon patungo sa labanan. Mabilis siyang gumulong sa magaspang na aspalto, idinikit ang katawan sa lupa upang salagin ang nakamamatay na impact. Umusok sa galit ang driver, sinisigawan siyang nababaliw na. Ngunit mula sa alikabok, matapang na bumangon ang ating bida, umaapaw ang aura upang sumugod muli sa larangan ng digmaan. Bumalik ka, kamatayan ang sasalubong sa iyo roon. Babala ng isang lalaki. Subalit nagbingi-bingihan si Tendo, mabilis na tumakbo palayo habang nilalabanan ang sariling pag-aalinlangan kung sapat na ba ang lakas niya. Nagliyab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Buo na ang pasya niya sa pagkakataong ito, wala nang buhay na maaagaw pa mula sa kanya.